Sa Kanya, tayo ay pwede nang lumapit na merong kumpiyansa dahil sa ating pananalig sa Kanya. We are free and have access to the presence of the Lord because of our faith in Christ, faith in Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos at ikay nasa tamang lugar sa araw ding ito. You are in the right place today. Hallelujah. God bless. Makauupo na po kayo. Of course, I want to give thanks to the Lord for a very blessed 62 birthday celebration that most of our brothers and sisters attended. Dinagdagan niyo po ang aming handa. Yung cake, napakasarap. Yung mga pagkain is special. And the servant of the Lord is blessed. And I thank you for joining me in my 62nd birthday in our humble house. Maraming salamat po sa pumunta, sa bumati. Salamat din po over the internet. And for those who wanted to come but weren't able to come because you have work, you know that the Lord excused you first before I excused you. Ang Diyos, inabsuelto na po kayo kasi may trabaho nga kayo. At lalo na ako mag-absuelto sa inyo, you are all excused. Hallelujah. Next time na lang ay tayo muli magkaroon ng celebration together. Thank you po. So, the title is not this anymore, but the one that the Lord has placed in my heart while worshiping Him a while ago. Do not fear, just believe. Did you know that the command, fear not or do not be afraid, is one of the most common command in Scripture? Ito palang sinabi ng Lord na huwag ka matakot, huwag ka mangamba, ay isa pong napaka-ordinaryong utos na ng Panginoon sa bawat isa sa sitas sa Biblia. God knows how we are made. Tayo po'y nilikha ng Diyos na alam niya yung ating tendency that we don't have immense amount of courage within ourselves. Na bagamat tayo'y tao at nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, alam ng Diyos na hindi natin taglay-taglay ang lahat ng katapangan na meron dapat tayo dahil tayo nga ay sabi nga, tao na may kahinaan. Pero mga kapatid, ang ating po pag-usapan sa umaga ding ito is to further increase our faith, is to come to the Lord and ask of Him increase of faith, karagdagang o pagpapalago ng pananampalataya na meron na po tayo, is nahaharinaway Kanya pong dagdagan pa. Lalo na sa panahon ngayon. Church, we offer God even the smallest amount of genuine faith. And if we do that, if we have this genuine, small faith that we have and offer it today to Him, God loves to add to it and increase it more beyond our wildest imagination. Woo! Hallelujah! Kayang-kayang gawin yan ng ating Panginoon. Palaguin yung pananalig na kung meron ka mang maliit, palaguin pa yan. Kaya lang meron kang formula na dapat sundin. At makikita mo yan sa buhay ni Jairus. In the book of Mark 5, Jairus had to come to Jesus pleading to Him or with Him to come to his home and heal his little sick girl. Ang kanyang anak ay mamamatay na. His daughter was dying. And he believed that if only Jesus will grace and come to his house and touch her and put his hands on her sick body, then somehow she would recover and be healed.
Hallelujah. And she would live. Matapos siyang pagalingin ng Lord, hindi lang siya mapapagaling, kundi siya ay magpapatuloy na mabubuhay pa na matagal. And Jesus agreed. Pumayag po, mga kapatid, ayon po sa Mark 5, na pinakausapan si Jesus, at si Jesus ay hindi po na nagdalawang isip. Ang sabi niya, pupunta ako dyan. Ngunit, Jesus agreed to go to him. As they went to their way, though a large crowd pressed on Jesus. Papunta sa lugar ng synagogue leader na ang pangalan ay Jairus, na may sakit ang kanyang anak sa kanyang tahanan. Naantala po sa madalit salita ang pagpunta ng ating tagapagpagaling na Panginoong Hesukristo doon sa pupuntahan niyang tahanan. Dahil sa dami ng tao na pumipigil at gusto ring humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo. And the crowd pressed on Jesus and a woman who had suffered from bleeding 12 years. Can you imagine this woman na humarang, mga kapatid, isa po sa humarang sa crowd. Pwede nating sabihin, kinuyog po sa madalit salita ang Panginoon samantalang siya'y patungo na sa lugar ni Jairus. The crowd was so thick and pressed on Jesus. And one of the members of the crowd that pressed Jesus includes a woman who bleeds daily for 12 years. May papansin nyo, hindi mo pa sabi na yung babae, mukha pang babaeng malusog, kundi halos tuyot na siya dahil for 12 years siya ay nagdurugo. Buti buhay pa siya. At ang sabi po rito, nung siya ay lumapit sa Panginoon, hindi pa rin niya malapitan ng husto ng Lord, pero nakalusot yung kanyang kamay na dumampi dun sa laylayan ng damit ng Panginoon. At the hem of the garment of the Lord, she was able to touch it somehow. And came behind Jesus and touched the hem of his garment and experienced that the woman that did that experienced immediate healing in her sick body. Gumaling po ang babaeng ito, samantalang hinawakan niya lamang ang laylayan ng Lord. And Jesus stopped and gently explained to the woman in the crowd what transpired and what happened. Pinaliwanag niya at he told her that her faith healed her. Kung meron mang may pananalig dito at may sakit, pwede kang gumaling tulad nitong babaeng ito. Pero hindi lang siya naniwala, meron siyang ginawa. She touched the hem of the garment of the Lord. And the Bible said, he told her that her faith healed her, that she was freed from her suffering, and that she could now go in peace. Malaya ka na, at ika'y pinagaling na ng Panginoon. Before I continue, there was a church that was led by a pastor who is also a physician. And they had a conference about sick people being healed in the hospital. And of course, not all who went on the hospital get healed. Most of them also go home to be with the Lord dahil hindi na po sila nakayang gamutin ng gamot at ng doktor. At meron pong isang doktor doon na kasama sa conference na yon, na isa rin pastor. At para sa kanya, yung church na kanila pong kinabibilangan ay hindi po katulad ng church natin na naniniwala sa healing na galing sa Panginoon. Lalong-lalo na pa kung yung kaso ay halatang halata na hindi magkakaroon ng tinatawag solusyon kung saan naroon sila. Example was a child who is crippled na yung kanyang mga binti ay talagang balubaluktot. Ang tingin ng pastor na doon sa pasyente na lilapit doon sa altar, para sa kanya, ang ganda ng pananalig ng magulang nung batang balubaluktot yung binti. At ang gusto ng parents ay makalakad yung bata.
Are you still listening to what I'm saying? Dinala sa altar, naipag-pray raw. So yung pastor, yung kanilang church, parang hindi naman katulad natin na spirit, spirit-led. We believe in miracles. And all churches should be that. No? We believe in miracles because miracles still happen. Even at this very moment, do you believe that? You know what happened, mga kapatid? Doktor siya. Never have he seen this kind of a miracle happen. But because of the faith of the parents, going to a church that does not have a faith about healing through the Holy Spirit, there and there, yung paanong bata, hindi niya malaman bakit parang tumutuwid, baluktot, maikli, pero humahaba. At that very moment, at that very altar, ang sabi ng pastor, what's happening? And there, yung bata, mga kapatid, na dinalang pilantod, hindi makalakad, dahil sa faith ng magulang, dinala sa altar, nagkaroon ng himala, pati yung pastor na mangha. Ang sabi niya, miracles still happen, even at this very moment. Kaya yung conference nila, na conference ng doktor, pinag-usapan gamot, pinag-usapan trip, pinag-usapan mga kung ano-anong mga schedule ng kung ano-anong mga convention or di ba alam mo yan, brother, marami silang mga calendar sa mga doktor, anong ginagawa. Doon nagkaroon po sila ng pagpupuri sa Diyos kasi ay hindi po ginawa ng doktor yon. Hindi po ginawa ng kung anong gamot yon. Himala ng Lord. Yung paa, tinuwid ng Panginoon. Baluktot na di ba kahit ikaw, titingnan mo, bakit mo pa dinala yan dito? Ganyan na siya pinanganak. Pero sa may pananampalatayang tao, kahit imposible yan, if you believe, anything can happen. But, before you clap your hands, sandali lang, huwag ka muna papalakpak. Naniwala ka na kasi. Paano ka uusad sa paniniwala kung natakot ka na? Nagduda ka na sa simula. O hindi ka na aabante dun sa himala. Kasi, ganyan na siya pinanganak. Wala nang pag-asa yan. Pero, yung takot, nawala. Ang pumalit, buong pananalig, buong paniniwala. Kaya kahit imposible na, sa doktor, sa medisina, sa siyensya, posible naman sa Diyos kasi hindi ka natakot, pumanatag ka at naniwala ka. There is a miracle waiting for these people. Praise the name of the Lord. Hallelujah. While Jesus taking to the woman, some men shared to Jairus and gave him some heartbreaking news. Malungkot na balita po, Ginoong Jairus. Huwag niyo na po gambalain ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Anong nangyari? Kinalulungkot po namin balita. Wala na po ang inyong anak. So makibilang buhay na po. At ma-imagine nyo na si Jairus, mga kapatid, na punong-puno ng pag-asa, eto na yung sagot sa kanyang problema. Mababalitaan ang ganun. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, pakinggan nyo ang sinabi ng Mark 5:36. We overhear Jesus' response to Jairus, ignoring what they said. Hindi niya pinansin yung sinabi ng tao. Bakit ba? Hindi ba totoo yung binalita ng tao? Patay na yung anak niya. Anong sabi ng Bible? Jesus ignored what they said. Lumapit siya kay Jairus. Ang sabi pa ng Bible, katakataka pero totoo, verse 5:36, Jairus, the synagogue ruler. Hindi po basta-basta si Jairus. Hindi lang siya nagtutulak, mga kapatid, ng kariton o sumasakay sa bagong motorsiklo or ano ba yung 6 million na sasakyan? Naka Tesla or naka Binpass or whatever. Mahalagang tao to.
He was a synagogue leader. Nakalagay dito. Anong sabi ng Lord sa kanya? Ayun yung title natin. Don't be afraid. Just believe. Woo! Oh God, hallelujah. Marami sa atin, aminin ko sa iyo, hindi makapaniwala. Hindi umaabot dun sa level ng paniniwala at pananalig. Kasi dun pa lang sa mga pagsusubok, natatakot na. Problemado na. Pero anong sinabi ng Lord? Hindi niya pinansin yung nangyari. Kasi totoo, kung ako si Jairus, siyempre iisipin ko, mag-aalala na ako. Anong iisipin ko? Palilibin ko na anak ko. Aayos ko na yung kanyang lamay, etc. Patay na pala. Huwag na nating gambalain si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ignoring what was being said. Sabi niya kay Jairus, don't be afraid. Fear not. Just believe. Alam niyo yung sumunod na verses, mga kapatid, verse 40, they ridiculed him. Anong kabalbalan? Don't be afraid. Just believe. Patay na nga eh. Ano pa yung sinasabi niyo? Kamangmangan. Ayun po sabi, they ridiculed our Lord. And we understand that. A lot of people ridicule the Lord because they misunderstood our Lord. The Lord needs people like us to remind them, just you wait and see. Sometimes you don't understand what's happening now. Don't be afraid. Just believe Him. Nagsasalita ka na agad hindi pa tapos eh. Hindi, wala nga, patay na eh. Anong kabalbalan niyang sasabihin mo? Huwag matakot. Patay na nga. Verse 42, immediately. Of course, verse 40, mga kapatid, he was ridiculed. But in verse 41, kinausap niya yung bangkay. Little girl, I say to you, arise. And verse 42, immediately. Meron talagang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, arise, immediately. Hindi na yung maghantay ka lang ng 5 minutes kasi ganyan yung computer eh. Dapat rinireboot mo pa. Walang ganun. Walang ganun. Sa Diyos, sa salita niya, aura mismo, immediately, the dead rose out from... Immediately, the girl arose. At hindi lang yon. The girl arose and walked. Praise the name of the Lord. Naglakad na. Naglakad. At ang sabi pa ng Panginoon in verse, I think, 44, give her something to eat. Kasi yung mga patay, doon sa morgue, umiingay sila raw. Gumagalaw-galaw raw, elder. Yun yung sabi nila, yung mga kwento sa yung mga pagka November 1, ganun raw. Kino-commercialize nila yung araw ng patay. Itong patay na to, hindi lang nasa morgue na gumaganon, hindi. Tumayo, mula sa pagkaratay, humihinga na, lumalakad pa, nagutom pa. O ano pa ang gusto mong ebidensya para sabihin, hindi siya himalang tunay. Himalang tunay. Biruin mo, humingi, meron bang dyan? Meron bang lemon square cake dyan? Pakainin na, nagugutom itong babae. Himalang totoo. Galing sa Panginoon. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. As fear is the arch enemy of faith. Minsan, napaka-simpleng mensahe pero minsan nadadapa tayo. Minsan natatalo tayo kasi yung takot nasa atin yan eh.
Putukan! Oh! Surprise attack! Parang December 8 ba yun? Yung sa Pearl Harbor? Ganun ba yung nangyari talaga? Minsan may OA rin, overacting. Hindi naman talaga sila ina-attack. I'm under attack! Hindi naman yan Pearl Harbor. Yung Pearl Harbor talaga yung mga Hapon, sinorpresa yung mga Amerikano. Pinagbobomba nila, brother, James, tama ba ako? Alam mo ba yung sinasabi ko? Binomba ng mga Hapon. Kaya sabi ni President FDR, si Delano Roosevelt, this day will be a day of infamy, na kung saan kinakausap tayo ng kaaway, nakikipagkunwaring peace talk, yung pala aatakihin tayo na hindi natin alam. O church, I tell you, fear is the arch enemy of faith. Huwag kang matatakot basta-basta. Kasi kung may takot ka, tila hindi mabubuhay yung pananalig. Masasapawan niya. At ito pa, pag yung takot nadagdagan pa ng duda, ay nako. Hindi siya umuusad sa belief. At kung wala sa belief, paano pa uusad sa pananampalataya? Kaya tama yung sabi ng Lord kay Jairus. Jairus, do not be afraid. Just believe. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Today, how can we develop a fear not only believe? Faith. Ayun. Kung yan ang inutos ng Lord kay Jairus, at gusto natin makamtan yung karagdagang pananampalataya. Mayroon naman tayo, pero gusto pa natin madagdagan itong meron tayo. Paano yung pananalig natin ganito? Not fearing, yet believing kind of faith. Yon. Paano natin makukuha yon? Na itong klaseng pananalig meron tayo, hindi takot. Naniniwala palagi. Nauri ng pananalig. Romans 10:17. Faith comes by hearing the word of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. Pag nakikinig pala ako ng salita ng Diyos, nagkakaroon ako ng pananalig. Kaya lang, mga nakahuling araw, itong mga nakaraan, lahat nandun sa smart TV nyo, talagang, ano ba sinabi ni Dean ganito, ng FEU? Ano ba sinabi ng taga-UP, taga-De La Salle, tungkol dito sa nangyayari, alingas-ngas? Puro balita sa politika. No? Pero dito, sabi, faith comes by hearing the word of the Lord. Ayun pala. Kaya ka nag-aalala. Paano yan? Malaking kahihiyan sa bansa natin. Yung aming pinaka-chief officer dati, siya yung officer, kailangan siya yung magandang ehemplo. Merong mandante de aresto. Bakit ayaw niyang sumukurong? Samantalang siya pulis dati, parang hindi niya naiintindihan. Yung hindi mo naman problema, nagiging problema mo na. Kakain ka na lang, inasabi mo, ano sabi ni Senator ganito? Ano bang balita sa impeachment? Hindi niyo ba alam, mga kapatid, ang mga Christian, nagkakasundo sila sa hapagkainan. Amen. Nagkakasundo sila. Christian At sa hapagkainan, nag-uusap yung mga pagpapamilya. Meron akong napuntahan na naghandog ng parang may birthday yung kanilang ama ng tahanan. Umamin yung sister. Sa aming pamilya, napakasaya namin sa Panginoong Hesukristo. This is a Christian family, celebrating the birthday of yung tatay. Pero may isa lang problema kami. Ano yun? Lahat, problema sa pamilya, sa pera, sa negosyo, nagkakasundo kami. Saan lang kami nagkakaaway? Sa politika. Masaya silang pamilya pag politika ng pinag-usapan. Doon na sila nagbabangayan.
Wala, tahimik na. Pero ano po ang meron dito? Kung gusto nyong pag-asa ang siyang manahan sa puso natin, pabayaan natin ang politika. Just hear what God has to say to you as believers. Anong sinasabi niya? Kasi kung ano man sabihin ni Lord, bunga nito, pananampalataya. So faith comes by hearing what is told and what is heard, some from preaching of the message that comes from the lips of Christ, the Messiah Himself. No wonder it gives faith because the word that you hear from the preaching comes from the very Messiah, Savior, Lord of all. Ay kaya pag-asa talaga ang ating matatanggap at may pananalig tayong lahat sa Kanya. Pastor, gusto ko sana puro word of God lang. Huwag mo pasukan ang politika. Hindi mo trabaho yan, trabaho nila yan. Paano kung mali na? Paano kung ang pangit na ng ehemplo pinakikita? Tatahimik pa rin ang pulpito? Hindi. Pag mali na, sasabihin ko mali. Pagka mayroon na pong authority na lumapit dyan, magpasakop ka. Kapag ikaw na nasa authority, hindi ka nagpasakop sa law, parang sinasabi mo sa ordinaryong mga miyembro ng lipunan, tumakas na lang kayo. Ito chip, pupusasan, ayaw eh. Takas ng takas eh. Kayo, na mga kriminal or whatever, tumakas lang kayo. Huwag kayo pahuli. Ang pangit po ng example. At pag ganon, ang pulpito hindi tatahimik. Kayo ba'y naging kaaway ko dahil nagsasabi lang ako ng totoo? Mas matimbang pa rin ba yung inyong manok kaysa inyong pastor? Tahimik na naman. Ano ba ito? Church ba ito na tahimik o maingay na church ito? Wala, ayaw na pumalakpak. Jesus said to His disciples, sabi ni Jesus sa kanyang disciple in John 14:26, the Comforter will come, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ipapaalala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo ang kanya nang winika sa atin. Ang ganda eh. Bakit may Holy Spirit? Kung ang Diyos iisa, bakit kailangan pa may Holy Spirit? Iba kasi ang function na nag-iisang Diyos. Diyos na lumikha ng lahat. God of creation. And He has to become a man through, humiram siya ng katawan galing kay Maria para maging tao at makilala sa pangalang Hesukristo. Para ano? Para siya mamatay sa krus, ilibing, at sa katatlong araw, mabuhay na namang muli para ipakita sa atin ang ating pananalig sa Kanya. Hindi patay na pananalig, kundi buhay because He resurrected Himself from the dead. Buhay ang ating pananampalataya sa Kanya. But, it did not end there. Ang sabi rito, the Lord sent His Spirit in my name, sabi ng Lord. Kataka-taka pero totoo. Ang nagpadala Ama, ang pinagdalahan yung pangalan ng anak. Sino kaya ang banal na Espiritu? Kung hindi yun, nag-iisang Espiritu ng nag-iisang Diyos na buhay. At ang sabi rito, pag ito'y binigay sa atin, papaalala niya sa atin ang sinabi ni Kristo na mga salita. So meron na siyang sinabi sa atin, dahil may problema, natatakot tayo, nakakalimot tayo, ang Holy Spirit na nasa atin, ang siyang magpapaalala. Anak, huwag mong kalimutan. Do not be afraid, but believe. Oh,
Hallelujah, praise the name of the Lord. May nagpapaalala. I love the way our exhorter greeted us in our prayer meeting. Brother Lemuel, you bless me. Brother Lemuel, yeah. Ang sabi niya, mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oh yes! Tama ka. Hindi lang dito sa Luzon yan. In fact, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Panginoon ng Diyos, right? Am I right? Totoo ang sinabi ng ating exhorter. Naalala ko lang yon. And ang jurisdiction ng Lord, hindi lang po ang buong daigdig, pati universe, at lahat ng verse na meron. Praise the name of the Lord. Jesus said to His disciples, the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Galatians 5:22 to 23. Take note, the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, faithfulness. What? Faithfulness. Yung pananalig, naging katapatan na. Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. If you have belief, and you don't fear, you have belief, and you already have faith, faith will move further and not just become faith, but it will turn to faithfulness. Oh, hallelujah, praise God. The Spirit enlivens our faith. Pinalayayabong niya, pinalalago niya ang ating pananalig. Yung faith, naging faithfulness na. Iba kasi yung faith sa faithfulness. It is a higher level of belief. Yung pananalig mo, hindi lang paniniwala sa intellect. Ay, totoo ang Diyos buhay. Totoo ang Diyos makapangyarihan. Pero pag faithful ka na, eto na sinasabi mo, Lord, ano man mangyari, magunaw man ang mundo, tapat ka. Ayun, ganun ka. Ngayon, baliktad eh. Kakampi kita, mali ka, kakampi pa rin kita. Kita mo yan? Mali na nga, kakampihan mo pa, di mali ka na rin. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? Bahala na kayo mag-isip dun. Huwag kayong kakampi sa mali. Mali na eh. Bakit ang ating presidente walang ginagawa? Nakaupo lang doon sa upuan niya sa Malacanang. Ganun ba? Kung isang tao sumuko, may mga problema bang ganyan? May putukan pa bang ganyan? Meron pa bang ganyan? Ayaw sumuko eh. Tapos ngayon, dadamay niya yung presidente. Sino ba may problema? Yung presidente o yung hinuhuli? Kita nyo yan. Yung iba sinasabi, presidente ng Pilipinas may problema. Nakalimutan nila, ito yung subject na hinuhuli, di siya yung may problema. Sa paano nyo sinasabit yung presidente? Nasasabit tuloy yung ating yung ating preaching ngayon eh. Pinapaalala ko lang sa inyo. Kung ayaw nyo maligaw, doon kayo sa tama. At ano ang tama? Ano sabi mga kapatid ng mga nakakita kay Jesus? Ang sabi nila kay Jesus, alam mo Jesus, mapalad ka. Ano yung narinig ko? May sound sa labas. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Oy, mapalad ka, Jesus. Kasi yung nanay mo, doon ka dumede. Sa gatas niya, kaya lumaki ka na ganyan. Alam mo sagot ni Kristo? Much more. Those who hear the word of the Lord and does it. Parang linigaw ng Lord yung usapan. Kasi sabi ng tao, kaya ka naging ganyan kasi yung connection mo kay Maria, ganun-ganun na lang. Kaya parang lumalabas, si Maria mataas din. Anong sinabi ni Jesus? Sinabi niya ba, oo, dapat nga sambahin niyo rin si Maria eh. Kung sinasamba niyo ako, sambahin niyo rin si Maria. Kasi si Maria, dyan ako sumuso. Sa kanyang gatas ako naging lumaki. Hindi. Ano sabi niya? Much more. What? Those who hear the word of the Lord and apply such word of the Lord.
Oh, praise the name of the Lord. Yung pala'y higit na pinagpala. Yung salita pa rin ng Diyos tayo babalik. Huwag tayong maligaw doon sa mga pambobola na salita ng tao. Minsan nga, pag nakita ko sa TV, nakita ko lang yung mukha, hindi na ako masyado nakikinig kasi alam ko na susunod eh. Saan ka nakita na word na remand? Siguro kayo, titingnan nyo sa AI, na remand? Wala sa Constitution yon, inimbento. Pero natuloy. Nangyari yon sa kanilang sa Senado. Remand, Brad? Ginamit ng isang tao. Tapos ngayon mayroong protective custody. Sabi ng mga mga matatalino, wala namang ganyan na. Inimbento na naman. Ano pa kayang bagong i-imbento niya kung manatili siyang Senate President? Oh, I pray. Wala akong sasabihing prayer request except, do not fear. Just believe that God is still in control of our country. Faith naging faithfulness. Faith becomes faithfulness through the Holy Spirit. As the Holy Spirit lives in us, Acts 2:38, repent, be baptized, and receive the Holy Spirit. Natanggap na natin ang Holy Spirit. Pag tayo nagpuri sa Lord, nagsalita tayo ng iba't ibang wika, that is one evidence that the Holy Spirit is already within you. And it will enliven your faith. And faith becomes what? Not just faith, but faithfulness. Oh, napakaganda. A distraught father pleading with Jesus to heal his demon-possessed son. Lord, pagalingin mo itong aking anak na naalihan ng diablo. In Mark 9:24, ang anak niya, kung ano-anong ginagawa ng masamang spirito, at lubhang nalulungkot yung ama, ang sabi niya, wala na yatang pag-asa ang aking anak. But Lord, kung makakatulong ka, Panginoon, heal my demon-possessed son. Do you believe? The Lord asked. Ang sagot ng tao, I do believe. Help me in my unbelief. Pwede pala yon. I believe, yet on the other side, you will say, Lord, help me in my unbelief. Is it not a little bit contradictory? Na naniniwala ka pero ngayon humingi ka ng tulong sa Lord na may unbelief ka pa rin pala. How can that happen? Because the desperate struggle between faith in Jesus' power and natural doubt born of overwhelming fear. Natatakot siya, mga kapatid, in natural doubt born of disappointment in the past. Kaya ganun siya. Naniniwala pa rin siya, but on the other hand, dahil sa past disappointment and doubt and fear, meron certain unbelief. And again, I tell you, certain unbelief will dislocate faith. It doesn't exist together. It should be absent for faith to exist. And yet, if there is fear, faith can never be faith. Kaya, merong problema. I have faith or I have belief, but Lord, help me in my unbelief. Ang maganda naman sa kanya, he is humble to confess that somehow, though he believed, meron pa rin siyang inconsistency. Kaya sinabi niya, Lord, help me in my unbelief. Hindi ko mabigay lahat yung belief. Meron pang konting unbelief, help me. Yun ang sabi niya. Sabi niya, though his faith is imperfect. Oh, ganun din tayo, di ba? We want to believe, but sometimes circumstances make it hard to fully believe. And it's imperfect. The faith is imperfect. That's why it's right to always be desperate to say to the Lord, I still trust you, Lord Jesus. Just as this person who wants his demon-possessed son to be
healed despite of his imperfect faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. You know what happened? Pinagaling pa rin ng Diyos. Tinanggal niya kasi ayaw na ng Panginoon yun. Na kung pwede lahat ng taong may sakit, pagalingin niya, ay gagawin niya kasi kaya niya. At yun ang ginawa niya dito. Because of faith. And yet, in another time, hallelujah, Luke 17:5, it was the apostles' turn to say to the Lord, increase our faith. Actually, yan po yung title ng ating mensahe supposed to be. But the Lord changed it and made it, do not be afraid, but believe. The apostles said to the Lord, increase our faith. Bakit ganyan ang request ng mga apostol? Kasi sabi ng Lord, 7 times darating ang humihingi ng tawad sa inyo. Ang isang tao, 7 times nyo rin patatawarin. Ang sabi ng mga alagad, napakahirap naman yan, napakataas naman na standard yan. Hindi ba pwede babaan natin ng konti? Ang request nila kay Lord, Lord, increase our faith. Na maabot po namin yung gusto mong antas ng pagpapatawad sa aming kapwa. Piruin mo, 7 beses nagkasala, 7 beses mo patatawarin. Mahirap yun. Kaya sabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. You know what happened, mga kapatid? Apostles themselves asked this from the Lord because they feel incapable of obeying the difficult and high standard commands of the Lord regarding forgiveness, service, and humility. Luke 17:1-4. Yet the prayer acknowledges their weakness and need for divine empowerment, focusing on total dependence on God rather than self. Ang maganda dun sa prayer na to, they don't depend on their own power, knowledge, piousness. But they depend on the God that is the source that can make their faith increase. Divine empowerment. Woo! Hallelujah! Praise God! Lord, increase our faith! Sa Lord pa rin talaga. Not self. Paalala po yan sa atin. Tumagal kayo sa Diyos, hindi dahil sa inyong sarili. Huwag na huwag kayong padadaya sa kasinungalingan ng diablo. Sinasabi, ang tibay mo. Sinuuga ka na, ayaw mo pa rin matanggal sa Panginoon. Ang tibay mo. Oo nga, ay naku, huwag mong tanggapin yun. Matibay ako. Because greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me, Holy Spirit in me, than he that is in the world. Si Lord, though faith in Jesus, or through faith in Jesus, the apostle writes in Ephesians 3:12, which is our text, that says, because of our faith in Christ, we can now come boldly and confidently in His presence. Hindi ka na dapat mahihiya, manliliit, lumapit sa Lord because you already have faith sa Lord. Ang kailangan lang natin lahat, tulad nung ama at mga alagad na humiling na increase my faith, ganun din ang hilingin natin kay Lord. Kasi yung ating faith, kailangan pa madagdagan yun. Kailangan madagdagan. At wala tayong lalapitan kundi siya na pinanggagalingan ng karagdagan ng pananampalataya. And to end, let me give you a wonderful promise that is found in Ephesians 3:20 that says, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask and imagine according to His great power within us. He can do immeasurably more. Anong hinihingi mo? Lord, increase my faith.
He can do immeasurably more than what you are requesting Him. Oh, hallelujah, praise God. Naintindihan nyo? Kaya niyang gawin na higit pa sa hinihiling mo. Kung yung hinihiling mo, yung higit pa ang pwede niyang ibigay sa atin. Praise the name of the Lord. Church, no matter how bold our requests may seem, God can do all we ask and more. God means in this verse for accomplishing more than we can imagine, comes through His strength and His works through His Holy Spirit power within us, rather than our strength. We can confidently ask God to help us overcome our lack of faith. Imagine, He can do immeasurably more of what we will request and ask Him today. Lord, increase our faith. Huwag po kaming magduda, matakot. Magkaroon ng pananalig at katapatan. Yung pananalig, faith becomes faithfulness with the help of the Holy Spirit. That's why we need to be filled by the Holy Spirit. For the Holy Spirit will remind us that there is such a reminder from God telling us, do not fear. Just believe. Woo, hallelujah, praise God. God is able to do immeasurably more than we ask or imagine.